banal na makapangyarihan sa lahat na nilikha ng langit at lupa. Magandang umaga sa iyo, Panginoon. At magandang umaga sa ating Inang Birhen at sa kabanal-banalan ng Espiritu. Magandang umaga sa iyo lahat, Panginoon. Nandito po kami muli, pinagtitipon mo sa maurang na ito at sa araw na ito na hiningi mo sa amin ang araw ng linggo, Lord. Naway ito, nandito po kami, na patuloy kami gumaganap. Sabi nga, tao lang kami, wala kami kakayanan. Ngunit sa pagtawag mo sa amin, sa bawat isa sa amin, unti-unti kami tumugon ng inyong mga panawagan. Kaya maraming pong salamat sa iyo, Lord, sa tawag mo sa amin sa araw na to, na may taglay kaming kalakasan, Panginoon. At pagtaglay kami, Panginoon, na buhay na ipinagpatuloy mong pinahiram sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa lahat na yan, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya maraming pong salamat sa gabay at patnubay mo sa mga oras na to at tulog ng habag ng banal na Espiritu Santo na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Hindi man kami, Panginoon, karapat-dapat sa mga oras na to. Patuloy mo kaming linisin sa aming mga pagkukurong at pagkakasala dahil hindi kami perfecto. Makasalanan kami lahat, Panginoon. Patuloy mo kaming linisin, Lord, sa mga oras na ito at ipagkaloob mo ang banal na Espiritu Santo na nagmumula sa iyo. Nung sa pagtawag mo sa amin sa mga oras na to, isa kami hamak na walang karunungan kung hindi nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy mo ibuhos ang karunungan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na ipagkaloob mo sa bawat isa, lalo-lalo na doon sa gagamitin mo, Panginoon, na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon, at higit sa lahat ang nagbibigay ng mensahe na nagmumula sa iyo, mga Panginoon. Patuloy mo ipagkaloob at pasuin mo ang kanilang dila, Panginoon, ng dakilang apoy na nagmumula sa iyo, na kung ano lang, Panginoon, ang kalooban mo ay kalooban mo ang masusunod, hindi kalooban mo. Kaya maraming salamat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa nauna, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sa isang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sa ngalan ng Ama, Anak, sa Espiritu Santo. At sa oras mga kapatid, patuloy tayo ng pupurihin ang ating kayang Diyos sa pamamagitan ng ating pag-awit ng pagkagising ng umaga. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya tamurong katawan ko'y puno-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapahinga, puso ko'y umawit, ang mga
Hello! Hi! Hello! Kamusta na po ang mga anak ng Diyos? Kaysa dati, nananariwa, parang ubas, dahil sa salita ng Diyos. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Ang parang tao. Tao ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Siguro po ang ating pinapalakpan, hindi yung nakatayo rito sa harapan, hindi ang walang iba, kundi ang ating ang lumikha sa lahat ng bagay ng ating Panginoon. Nagbibigay ng buhay at kalakasan sa bawat isa sa atin. Ayun po, tatako na tayo. Ngayon po, tatako na po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Yan lamang po ang ating maibabayad sa ating Panginoon. Sa pag-ibig ng Diyos, pagkaroon po natin sa ating kapatid, Sister Lydia de la Cruz. Isang magandang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa inang Virgin Maria, sa kabalan-balan ng Espiritu Santo, at sa inyong mga brother and sister, isang mapagpalang umaga. Palakpakan natin ang Diyos. Alam niyo, nakakatuwa. Kasi nung pauwi kami ng 11, thank you Lord talaga. Dahil, nung time na yun na magpabaksin ako, binigyan naman ako ng allergy, kadami, isang katutak na allergy. Alam ko, sabi, kasi noon, nanatili talagang ayaw ko magpabaksin dahil sa ulo na may opera ko. Ano lang yan, operation for platings, di ba nakatali lang yung ugat ko dyan. Iniisip ko, sabi ko, kailangan namin pag-alis, magpabaksin ako. Pero, nung time na yun, napipila na ako, tatlo kami nang magkakasama, sila natuloy kasi ako, bigla akong nagka-allergy, lahat ang dami, oh. Ikaw mo, oh, ang dami, oh. Di ba, bawal daw vaksinan pag may allergy? Kaya nga, praise God talaga, grabe nung binaba ni Suto na hindi mandatory yung vaccine. Thank you talaga, Lord. Sabi ko, maraming salamat, Lord. Dahil sabi ko, nananalig na ako na ikaw ang bahala sa akin kahit wala akong vaccine. Dahil hindi kami matuloy sa pag-uwi. Kaya hindi ko na rin kailangan ang vaccine na yun. Kaya kung sabi nila sa lahat ng kasama ko sa trabaho, ako lang, ang dalawa lang kaming walang vaccine. Pero nanatali ako dahil ayaw ko talagang magpa-vaccine dahil naniniwala ko si Lord lang ang may hawak ng buhay ko. Dahil sabi ko nga, yung kapitbahay natin, Sister Gunjing, namatay, Johnson, yung dinanan natin, nag-trigger yung high blood niya, di ba? Sabi ko, dahil ako natatakot doon, dahil sabi ko, hindi talaga kailangan magpabaksin ng tao dahil si Lord nang bahala sa atin. Kaya hindi naman ako matuloy sa pag-uwi para pangalapin ng Panginoon Diyos dahil talagang ayaw ko na rin. Kaya yung ticket namin, rebook namin next year na. Thank you, Lord. Maraming salamat. Lord, dahil binigyan mo ako. Nagpapasalamat ako dahil sa allergy na yon. Hindi ako natuloy pag-vaccine. Kaya thank you, Lord. Maraming salamat, di ba? Totoo po yung sister, no? Na gumagawa ng way si Lord. Si Lord ang nakakalat niyan. Kung yan ay makabubuhay sa atin o hindi. Hindi naman po masamang magpabaksin. Pero ako, hindi pa rin po hindi po rin nilolog ni Lord, no? Na makapagpabaksin. Bahala si Lord po, no? Kasi marami pa namang oras at panahon na susunod ng mga pagkakataon. Malay mo sa mga susunod na pagkakataon. Kasi na po. President po. Ngayon po, tatako na tayo sa unang pagbasa sa pag-ibig ng Diyos. Pagkalo po natin sa ating kapatid, Sister Jenny Collado. Binabukayan mo na po. Unang aras. May first training na tayo bago mag-pray. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin po na ninyo ako. Ako po hirap na. Nais ko pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, pinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may uluhan ng isang tinapay
sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga ulit. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Pinalibit siya muli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo." Kumain nga siya uli at uminom. At siya ay lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siya 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat. Ngayon po, pagpapatuloy po natin ang pagpupuri sa ating Panginoon. Sino po ang gusto magpuri kay Lord? Libre po, walang bayad. Babayaran tayo ni Lord ng 60 ringgit na tumaapaw. Sister Maricel. Magandang umaga po sa kabanal-banal ng Espiritu Santo. Nabati kay Lord. Mary po, magandang umaga po sa ating lahat po. Nagpapasalamat po ako. Pinupuri ko po yung pagsubok sa akin ngayon. Sa totoo lang po, ngayon po, dahil po sa madalas ako nandito, hindi man po sa financial, sa asawa ko lang po talaga. Pasensya na po kung asawa ko ulit. Kasi totoo naman po na siya po yung nagiging sagabal ko po. Yung para sa pag-atin ko dito sa araw-araw. Lalo na po nung yung naging puwerpo kasi may practice. Kaya, ano po galit na galit po siya pag araw-araw nandito po ako. Tapos, minsan, ginagawa niya po, nilayuan ko po siya talaga. Ano po, kasi sa tuwing darating siya, galit siya sa akin. Lagi siya nakasimangot kasi nalaman niya na balis ka na naman. Ganun po. Tapos sabi ko, gawain ni Lord, yun bakit ba? Anong masama? Sinasabi ko, talagang inaano ko po yun. Pinag-apuri ko po kay Lord yun na pagsubok na yun. Tapos yung one time po, nilayuan ko po talaga, ano na ako yung parang matagod. Sumuko po, talaga pumunta ako sa bahay, kinananay ko po. Dinala ko po yung damit ko. Tapos po, alam yun nga po yung pinagbuka. Hindi po kasi makatulog naman ako yung puso ko kasi pag wala ako. So, ginawa ko dahil nakatulog na siya, umuwi po ako para matulog. Doon makatulog ng anak ko. Tapos pagdating ng alas 5 na madaling araw, umalis po ako kaagad. Nag-isip pa asawa ko, sabi niya, saan ka punta? Sabi niya sa akin. Pagpunta ko po sa nanay ko, ayun, hanggang sa tuloy-tuloy po ako dito. Yun po nga yung kinabukasan, nakita po nila. Nagulat po kami kumakain po kami dito nila Jose. Dumating po yung asawa ko. Sinundin po talaga ako dito. Tapos po yung nga po yung pagpasok ko sabi nga ni Ate Josie na, okay na kayo? Okay na raw ako. Sabi ko, dumating na, sinundo ko, okay na kami. Okay. Tapos po, pagka-uwi ko sa bahay, nabasa ko po sa chat niya na, sabi niya, Han, sorry hindi ko na ulitin. Sabi niya, sorry talaga, huwag kang alis. Sabi niya sa akin, naiyak talaga ako sa gano'n. Bali, tapos ngayon, sabi niya, bukas huwag ka ng atin. Sabi, nag-upisa na naman siya. Sabi ko, yung bag ko, hindi ko pa nililipit yung damit ko dyan. Sabi ko, umpisahan mo ulit. Pero hindi na po, okay naman po na kami kasi ngayon. Ngayon po, yun po yung, at least po, pinagkakapuri ko po, paulit-ulit. Kasi kahit sa kabila ng may pandemya po natin, hindi po kami nagkakasakit kasi nagpatuloy po kami. Kaya Lord po, hindi po pinagkasama po. Ganito lang po. Thank you po, sister. Sino pa po gusto magpuri kay Lord? Sister Conching ng Yan. Sipag na ating kapatid sa pagdalo. Kahit sabihin mo pang hirap-hirap kung bakit sa daan, narito pa rin. Kasama natin si Lord. Amen. Nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kabutihan, patuloy niya pinagkakalob sa amin, ang kabutihan, kalakasan, Yaya, kasi ipagpupuri ko lang talaga naman ang Diyos at buti-buti talaga. Nung isang buwan, yung aking bunsong anak na babae, asawa na yun. Nung tumalaw ako sa kanila, hindi ko alam na mayroon pala siyang sakit. May sakit na pero nung bumulad ako gano'n sa
kanila, sinalulo niya ako. Tapos hintak ako, nagulat ako. Sabi ko, ano ba sakit mo anak? Sabi ko gano'n kasi iba ang aura ng mukha niya. Parang nagano yung mukha niya, yung mukha ng ama niya, yung asawa ko. Parang maga. Sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, ano namin ang anak ko, sabi ko gano'n. Lord, ikaw ang dakilang manggagamot, sabi ko gano'n. Awaan mo kabagan yung aking anak. Sabi ko, ipuin mo siya, Panginoon, patawarin mo siya. Sabi ko, kung ano man ang kanyang, yung gano'n na ko, hindi ko sasabihin na prinobal siya ni Lord, kundi humingi ako talaga kay Lord ng awa tabag na gumaling ang aking anak. Nasindak ako sa itsura niya talaga, parang manas na iba talaga yung itsura niya, kaya inidebutan ako. Di ba gano'n ka na inuumagahan, aatin ako ng gawain, sabi ko gano'n umatin ako dito sa Gagsiling. Pinasulat ko yung sa attendance, yung pangalan ng anak ko sa mga septation na tinataas ng mga may sakit, gano'n. Oo, pinalidat ko siya, kanyang pangalan. Sige, gano'n. Sa linggo yun na tinatawag yung kagalingan. Mabilis na kagaling ng kanyang kasakitan. Yes, talaga naman ang Panginoon. Wala tayong hinging sa Kanya na hindi niya ipagkakaloob talaga naman. Nagaling siya ng aking Panginoon. Binagong niya, tinayo niya talaga ang aking anak kagalingan. No? Tapos nung pagkaano kung gano'n, dumalaw ako uli sa Kanya. Ang ganda ng aura ng anak ko, ang saya, ang ano niya. Kaya tunay nga ng Panginoon, ang gawain niyang ito ay napakabisa. No? Talagang napakabisa. Yung ko napatunayan. Tapos ngayon ako, nung nag-ano naman ako gano'n, sige pa rin ako ng ating ko dito. Sabing gano'n naman yung apo ko. Na matagal nang nag-a-apply ng trabaho. Sabi niya, Nay, sabi niya, lumapit naman sa akin. Sabi niya, Nay, nahihirapan na ako, tulungan mo ako. Pag-pray mo naman ako kay Lord, sabi niya, na matanggap na ako sa trabaho. Ipinalis niya ko naman ulit kay Sister Josie. Yung anak kong na Rosalina Angel, burahin mo na sis, dahil siya magaling na. Ipalit mo itong apo ko, sabi ko gano'n. Nanaway matanggap na siya sa trabaho dahil matagal na uma-apply sa call center yun. Alam mo, ganun din isang linggo lang na itinatawag uli dito. Sabi niya nung isang araw, nung nakarang linggo, sabi niya, Nay, sabi niya, natanggap na ako ni Lord. Ay, magpasalamat ako sa Panginoon. Sabi niya, dinilig niya aking kahilingan. Sabi ko, magpasalamat ka sa Kanya. Sabi ko, gano'n. Kaya, napupuri ako nagpapasalamat sa ating Panginoon na talagang tunay na mangako ang Diyos sa ating sister. Kaya, yan ang pinagpupuri ko, pinagpapasalamat sa Kanya. Na kabutihan, patuloy niya na dininig din ang ating mga kahilingan sa Kanya, no? Pinagkakalob niya sa ating mga dalangin natin. Wala, kaya nga sabi nga, walang anak ng Diyos na binigo. Amen? Patuloy tayo. Kaya hindi ako nananawa na nagpupuri. Sabi nga, tama yung sinabi ni Sister Maris, bago ako umakyat ngayon, tagal-tagal ko umakyat kasi sumusumpo na naman yung paa ko. Ang tagal ko, sakit. Kaya lagi ko naman inaano kay Lord pag umalis ako. Lord, patungo ako sa gawain mo, yung mga sakit, mga tuhod ko na yan, tanggalin mo, Panginoon. Lagi ko naman yung pinagpipri na yun. Pero kanina, siguro, pero wala naman na. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating Panginoon, maging tapat lamang tayo sa Kanya, manalangin, sumampalataya tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. At maraming salamat po muli. Thank you po, Sister. Tuloy nga po, no? Wala kang tayong mga asahan, kundi ang ating Panginoon. Nakikita niya yung mga tapat na sumusunod sa Kanya, nagpipilit na makasunod sa Kanya gawain na makadalo, no? Wala naman tayong ibang maasa kundi ang ating Panginoon. Tunay nga po yan, ano? Minaalala kasi kung sister natin na natin kasamahan noon.
Isang buo ko po yun. Sabi ka, kasi siya, ganyan din, laging masakit ang tuhod. Si Ate Jolie. Binibiro ko, paano si ate kung papuntang langit mahabang hagdanan. Ang paakyat, hindi tayo mapupunta sa langit kasi bandang 100 steps pa lang, susuko na tayo. Hindi tayo makakaabot. Tatawanan na naman niya ako, kaya nakikita naman ng Lord ang ating pagtitiis, pagtsatsaga, pagsisikap, na makadalo, no? Bahala si Lord sa bawat sa atin, wala na tayo bang aasahan kundi ang ating Panginoon sa lahat-lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Maging sarat man yan tayo. Sabi nga, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kasalatan ba? Ang kagutuman ba? Ang paghihirap bang yan? O ang tabak? Diba sabi nga sa banal na salita ng ating Panginoon, walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Palakpakan po tayo ng ating Sister Marilyn, mas lipag magpuri kay Lord. Hindi na. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos na buhay at sa kapalapalaan ng Espiritu namin. Nagpapasalamat po ko dahil po na lockdown ngayon, mga pagsubok, ito pa rin po. May ginagamit po si Lord para makarating ako dito. At nagpapasalamat po ko sa kabila ng mga pagsubok. Yun pa rin po yung kapayapaan kahit alam natin na marating na problema. Alam natin na nandiyan ang Diyos, hindi tayo babayaan. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa araw-araw na mamiyaya pagpapala. Sa papa ko po na dati po nahirapin niya ng masahe. Pero ngayon po, kasi po may bisyo po siya. Pero po ngayon po, pag hiningihan ko siya ng masahe, binigyan lang po ako agad. At maraming pang namiyaya, pagpapala. Hindi ko masabi. Yan lang po at maraming salamat po. Thank you po, sister. Yan po ang aking kapatid na sa kabila ng kami siya may depresya, may kapansanan. Narito siya, lockdown pa. Speaking of lockdown, kahit lockdown, lahat tayo narito. Amen? Yan ang mga pinagpala ng Diyos. Amen. Ngayon po, tatago na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagtitipon na pagbabasa ng Ebanghelyo sa pag-ibig ng Diyos. Pagkalo po natin sa ating kapatid, Brother Ramins ito. Tayo na po tayong lahat.
Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkain bumaba mula sa langit." Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit? Kahit sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang natatanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon man, namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkain ibibigay ko sa kakabuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang pagpalang oras po sa atin, kahit sa mga panpanig ng mundo, sa ibang bansa man, sa mga taong nanonood sa kanilang tahanan o sa kanilang mga trabaho, sa kanilang busy araw, sa mga taong nagpo-post at nag-share ng aming gawain na ito, at sa mga taong sinasama ang lifestyle sa kanilang gawain, ang aming gawain, isang mapagpalang oras. Napakaganda po ng ating evanghel sa araw na ito. Ang sabi ng ating Panginoon, ngayong siyang 19 na Sunday, ng ordinary time, ang sabi ng ating Panginoon, ako ang buhay. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Amen? I am the bread of life. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Na ang sabi, sa kanyang mga salita, sa kanyang kilos, sa kanyang mga himala at pagpapala sa atin, siya ang nagbibigay buhay sa atin. Nagbibigay inspirasyon. Amen? Sa mga kawalan ng mga ating kadiliman, ng ating pag-iisip, siya ang nagbibigay ng pag-asa. Amen? Kung anumang problema natin sa ating kinakasabakan ngayon, siya ang nagbibigay ng liwanag. Amen? Nagbibigay siya ng oras sa atin. Kumikilos siya. Amen? Siya ang nagbibigay buhay sa atin. Amen? Kaya nga po kapatid, ating isipin, kahit iba-iba man tayo ng mga kaedaran, amen? Bata, kabataan, may asawa, worker, and then mga may edad, amen? Ganun pa rin nasasabi ng ating Panginoon na magbibigay tayo ng inspirasyon. Amen? Halimbawa na lang sa mga may edad na, huwag niyo sabihin na hindi na kaya kumigos, or hindi na kayo makapagbigay ng pag-asa. Halimbawa, yung mga sinasabi ninyo, mga naka-realize ng mga paghihirap nyo dati, amen? Paghihirap nyo, tinustos ang mga inyong mga anak sa pag-aaral. Ngayon, nag-aalaga kayo ng apo. Pwede nyo pagmalakihan. Amen? Magbibigay ng inspirasyon yan. At sa mga kabataan ngayon na nandito sa sitwasyon na to, siyempre, pagkatapos ng ating pandemya, pwede natin i-share itong history na to na makakapagbigay ng inspirasyon sa tao. Amen? Nakasurvive kami kahit wala nabawasan trabaho namin. Nakasurvive kami kahit bawas yung oras namin. Amen? Sa trabaho, wala nang pinansyal, pero ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pang-pinansyal at pangangailangan natin. Amen? Binibigay ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Amen? Hindi naman sa bandang bawat oras binibigay ng Diyos ang mga gusto natin. Bagkus alam niya ang tunay na kailangan natin. Ano ba ang kailangan natin? Ang suporta na galing sa Kanya. Ang pagmamahal na galing sa Kanya. Amen? Kaya nga sa unang ebanghelyo ng pagbasa, ang sabi ni Elias, ganitong sinabi, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na nais ko na pong mamatay. Amen? Masakit. Amen? Kapatid, sa mga stress, sa mga pandemya,
maraming mga tao na hindi nakakaraos at dun lang nai-stuck, amen, hindi na kumikilos, amen, at dun nga yung stress na yan, na de-depress, nagpapakamatay, amen, namamatay, amen. Pero ang Diyos, kumakausap sa mga tao na yan. Huwag kapatid, pag may mga ganyang problema ka, huwag kang mag-isa, amen, makipag-isa ka sa Diyos. At makipag-isa ka sa mga tao, magbibigay sa'yo ng inspirasyon. Amen? Kaya nga may mga taong narinig ako, sabi ng nanay sa kanyang anak, napakatamad mo. Amen? Amen? Kung alam lang kasi ng taong anak na yan, na yung inspirasyon na binibigay ng anak, ng lecture niya tuturo sa gawaing bahay, siguro makita niya yung kahalagaan ng ginagawa niya. O, hindi napapagod ng kanyang ina, diba? Minsan, magbibigay ito ng kasiyahan pa sa ina. Amen? Uutusan mo yung anak, ikaw bilang magulang. Maghugas ka ng pinggan. Ang sabi ng anak, teka lang, tapusin ko lang to. Amen? Ang sinasabi naman natin kasi, yung inspirasyon na bibigay ng anak, bibigay natin sa anak natin. Tinamad, dahil ngayon nga, sabihin niya, teka lang ma, mag-level up lang ako. Amen? Nakakatakot kasi, kapatid, kung sinasabi nga nagle-level up tayo, pwede mo naman sabihin, hindi na magulang ka. Magulang ka, sabihin mo, o sige, sa paghuhugas mo, gagawin kita, ile-level up din kita. Diba? Professional tagahugas. Di ba yun? Diba? Hindi kasi nakikita ng isang kabataan ang kahalagaan ng kanyang ginagawa. Kasi nga, nandun nakafocus sa paglalaro, kasi nga may level up, may ranking, may bagong skill. Amen? Kapatid, kabataan, kung alam mo lang skill na tituro sa ng anak mo, nagagamitin mo sa pag ikaw may trabaho na, pag ikaw may asawa na, buhay pamilya, di ba? Manghihinayang ka. Hindi ko naman sinasabi huwag kayong maglaro, pero yung oras natin na sinasayang, pwede naman gamitin sa mas mabuti, sa mas importante. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang tinapay, kung maaalala nyo, kung maaalala nyo yung nag-aaral tayo, ano ang tinapay? Kasama sa mga Go Foods. Tama ba ako? Nagpapalakas? Meron pa yan, di ba? Glow and Grow. Go, glow and grow. Yan. Naalala ko pa sa inyo. Pag-aaral niya. Pagkos ang sasabi ng Panginoon, itong tinapay, nagbibigay kalakasan. Hindi lang basta physical. Nagbibigay inspirasyon sa atin. Spiritual. Doon sasama-sama ang ating mga financial. Doon ang buhay pamilya natin. Amen? Buhay trabaho natin. Amen? Pwede rin naman sabihin natin, yung tinapay na ito, nagpapa-glow food sa atin. Nagpapalago sa atin. Amen? Ano ba ang paglago na gusto ng ating Panginoon sa atin? Maging biyaya tayo sa iba. Magiging biyaya tayo kahit sa sa maliit na pamilya. Amen? Sa lugar na kinakaroonan mo. Kaya nga maganda nga kahit nanonood ka sa cellphone na yung mga yan, yung mga share nyo, and post nyo sa ibang kakilala nyo, di ba? Makakapagbigay din kayo ng inspirasyon. At ang buhay na pagkain binigay sa ating Diyos, nakakapag-glow, di ba? Nakakapagpaganda. Tingnan nyo mga katabi nyo, masyado seryoso, pero maganda. Amen? Kaya nga sasabi, ito nagpapaganda, hindi lang basta sa mukha, hindi lang basta sa physical, pagkus sa ating kabutihan. Amen? Kasi nga, ay nagtatawag na pagkain nagbibigay ng buhay. Amen? Kaya nga, kapit lang kapatid. Kung anong pangangailangan natin sa ating pisikal, tulad ng pagkain, tinapay, ngayon, sa ating pangangatawan, ganun din ang salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Ispelingin natin ang bread. B-R-E-A-D. Amen? Sabot-sari tayong mga problema. Amen? Ang sabi ng Panginoon, magpasalamat tayo sa mga problema na yan. Kasi bibigay, bread, B-R-E-A-D, Bible reveals every answer daily. Amen? Kahit tatanong ko, Panginoon, ano ba yung may tuturo mo sa pandemya na ito? Panginoon, ano ba yung may tuturo mo sa mga sitwasyon natin ngayon? Amen? Binibigyan ka ng Panginoon. Binibigyan ka ng inspirasyon ng ating Panginoon. Life. L-I-F-E. Living in faith every day, kapatid. Yung faith natin, panghawakan natin na. Kahit sabihin mo, ang tao ang maninira sa'yo, magda-down sa'yo, o sabihin, loser, wala ka ng pag-asa, kapatid, sabi,
Eh, ano kaya sitwasyon mo? Nagkakamali sila. Maniwala ka dahil ang sabi ng Panginoon, siya ang buhay, siya ang daan, siya ang katotohanan. Sa Kanya ka manalig, sa Kanya ka manghawak. Salita niya, tapat. Ganyan, pagmamahal niya sa iyo, tapat. Kahit sabihin mong tinatamad ka dahil hindi ka inspired, hindi ganon ang pag-serve kay Lord. At hindi ganon tinatawag ng Panginoon. Pagkos ang sabi niya, bibigyan kita ng inspirasyon at magbibigay ka ng inspirasyon sa iba. Amen? Magiging pagpapala tayo sa iba. God bless us. Kaya ating sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Para sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen? Yan ka na po ng ating sarili para sa ating bibigay mensahe. Brother Tony, God bless. Tayo na pa tayo lahat at kawitin ko natin ang puso ko iyong siniyasa. Puso iyong sinisiyasa, buhay ko iyong alam. Ang lahat kong hiling mo'y ang
sa aming mga tahanan. Lord, salamat na pinaghahawakan ninyo ang bawat isa na nananalig sa iyo upang dalhin po ninyo kami sa iyong templo sa araw ng pamamahinga upang iwanan po namin ang aming mga araw-araw na gawain at ibalik sa iyo ang pagpupuri at pagpapasalamat sa mga bagay na inyo pong na amin natatanggap na nagmumula sa iyo. Alam po ninyo ang aming mga puso ay iyong sinisiyasan. Kung taos at dalisay ang pagparito namin, nalalaman po ninyo kung anong nilalaman ito. Kung kami nga ba'y nananampalataya at nagsisisi sa mga bagay na nagpaparumi sa aming pagkatao, nariyan ka upang kami palakasin at linisin sa pamamagitan po ng pag-ibig ng iyong anak ni sa Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparas sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparas sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Tayo pong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparas sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maupay nga aga, katbalugan, Ohayo Gusay Masok, Mayong Buntag, Mindanao, Maya Pabi, Aldo, Pampanga. Ay bigat yung amin, Tugigaraw, at sa inyong lahat na nanonood po, maging sa loob at labas po ng ating bayan, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay narito na naman sa araw sa lockdown o ECQ. Marami na naman sa atin ang hihirapan sa mobility, pagparoot pa rito dahil marami mga requirements. Ngunit, bilang pagbabalik tanaw sa ating ebanghelyo na tinuran ng ating kapatid kanina, ito po ay may timang pagpapahalaga sa pagkain na magbibigay buhay at inspirasyon sa ating kapwa. Tayo mga Pilipino, mayroon tayong mga tinatawag na paborito na pagkain. Mayroon tayong tinatawag na kapistahan o handaan. Iniimbitahan tayo upang tayo ay makikain. Lalo na yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Sa puntong ito, sa hapagkainan, marami ang tayong napagpipilian. Marami tayong natitikman. Ngunit, hindi naiiwasan sa pagtitipon, lalo sa mga kainahandaan, na pag-usapan ang mga sit-sit sa ating kapwa-tao. Maalala po natin, sabi ng Ebanghelyo, kumain tayo upang magbigay buhay at magbigay ng inspirasyon sa ating kapwa. Kung hindi, kumain tayo upang magbigay laso sa ating kapwa. Sa araw na ito ng linggo ng pamamahinga, mayroon tayong tinuran dito nung nakalipas ng mga buwan, binanggit po natin dito na ano ba, kapag tayo ba ay nagtungo sa ating mga parokya upang tumanggap sa ating banal na Eucharistia, ngunit hindi naman tayo makapagpigil sa ating sarili upang bigyang pansin yung mga sit-sit,
laban sa ating kapwa. Tandaan po natin, sinasabi ng ating banal na aklat sa araw ng pamamahinga, bawal pag-usapan ang mga salitang walang kabuluhan. E paano yan? Ibig sabihin, pag tayo ay naimbitahan sa mga handaan, kumain lang tayo ng taos puso, huwag na nating pagchismisan ng ibang tao. Dahil ang inihanda ng Diyos, ang Panginoon sa pagkainan, ay pagkain na nagbibigay buhay, hindi pagkain na nagbibigay lason sa iyong kapwa. Hindi na iwasan yan dahil doon na nagkita, doon nagpangipangita sa matagal na panahon, pag-uusapan na nila yung kanilang kakilala na ganito, ganyan. Ganun siya pag kumain. Hindi kain kung hindi sobra pa doon. Tandaan po natin na sinasabi ng Ebanghelyo, maging inspirasyon tayo. Paano ba tayo magiging inspirasyon sa ating kapwa? Yung kumain tayo ng ayon sa kagustuhan ng Diyos, kaya tayo inanyayahan upang tayo magsilbing halimbawa o inspirasyon sa ating kapwa. Kaya sa umagang ito, ipagpatawad po ninyo, hindi naman po dapat na tayo ang narito ngayon. Ang ating pong pag-uusapan ay mga bagay na nagpapalayo sa Panginoon maging sa simbahan. Ano nga ba yung mga bagay niyan? Bakit tayo lumalayo sa Diyos? Ngunit hindi naman natin nakakausap ang Diyos, di man natin nakikita. Pag tayo ay nagkakasala, ano ba ang nangyayari sa atin? Di na tayo nagsisimba. Lumalayo na tayo sa simbahan. Ito ba? Bakit? Kapag ang iyong espiritu ay nasasaktan pag natutungo tayo sa bahay galanginan. Kung babasahin po ninyo ang 1 Timoteo 3:15, nakalagay po doon na ang simbahan ay siyang pundasyon ng katotohanan. There is a foundation of truth. Ang simbahan. Mayroon mga tao nagtatanong, nagsasalita, ano ba ang susundin mo? Ang simbahan o ang Biblia? Marahil nakarinig na kayo nito. Now, if you will take a look at 1 Timothy chapter 3, verse 15, nakalagay po doon, kung paano ang magiging ugali ng taong membro ng sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na siyang foundation of truth. Bakit sinabing foundation of truth? Sapagkat kung meron tayong mga hindi na unawaan sa nababasa natin sa Biblia, kanino tayo magtatanong? Sa mga authority. Sino ang mga otoridad? Pare, obispo, maging ang Santo Papa. Ngunit ang iba na medyo malabanggin natin mamaya na nag-presume na sila ay napakalaki na ng kanilang malawak ng kanilang pananampalataya. So, nagkasalita ng ganon, sino ba susundin mo? Ang simbahan o ang Biblia talaga? So, namamalik tayo doon. So, napunta tayo ngayon dito sa topic na ito na mga bagay na nagpapalayo sa Panginoon ng maging simbahan. Unang-una, ano ba yung mga bagay na nagpapalayo sa atin? Yung first priority natin, bakit tayo hindi nagsisimba, hindi tayo nagbabasa ng Bible? Una, kayamanan o valuable position. Kung kumikita ka, let's say, sa isang araw ng 5 million, may mga negosyante lagi nagmamadali sa oras yan. Pupunta ka ba simbahan? O magpupukus ka kung saan ka kumikita ng mas malaki?
So ito ang isa sa mga nagiging hadlang. Valuable possession, kayamanan. Pero yung mga taong hikahos, di baling maglakad, makarating lamang ako doon. Pero yung talagang mayaman, ang ginagawa, magpapadala na ako ng sobre. Magpapamisa na lang ako doon. Ngunit ang sobre na pinadala mo, wala pong taing ngayon. Walang puso yun upang mapakinggan kung ano ang mensahe ng Diyos. Hindi po garantiya yun. Sa kwento, na mayroong isang magkapitbahay, isang mayaman, isang gobernador sa kanilang probinsya, at isa namang mga ngalakal na mga bote, garapa. Itong mga ngalakal, nung magkasakit, di walang pampagamot, siyempre naunang matipo, COVID daw uli. Wala, tandaan ninyo ngayon, wala nang sakit daw, puro COVID na lang sa Pilipinas. Wala nang pneumonia, wala nang TB, wala nang cancer, wala nang lahat na yun, basta COVID na lang lahat. Nabura lahat ang mga sakit na iba. Mabuti naman. Iisa na lang pagkakagastusan. Kahit na disgrasya sa motor, sa nabangga na sagasan ng sasakyan, COVID pa rin yun. Ganon na tayo ngayon. So, sabi ng namatay yung mahirap, dahil walang pampagamot, natudas siya, talagang ano siya. Pero si Gobernador, paglinggo, sponsor doon sa kasalan, mag-cutting ribbon doon sa isang proyekto, mayroong meeting ng mga politiko dahil mag-i-eleksyon na, filing ang candidacy, malapit na. Naroroon siya, hindi na siya nakapagsisimba. Kaya nung siya ay naambos, namatay din. Hindi naman pala kaya iligtas ng pagiging sponsor mo ang bala. Pagdating niya sa langit, pagkatok sa pintuan kay San Pedro, tinawag ni San Pedro, anong pangalan mo? Ako po si ganito. Tiningnan sa aklat ng buhay, naroon na. Tinawag ngayon si Angel Arkanghel. Ihatid mo ito siguro doon sa kanyang patutunguhan dito sa langit. Habang nagbibiyahe sila, natanawan niya, nadaanan sa kalsada yung kanyang kapitbahay na magbubutit garapa, napakagara ng mansyon. Ba, kapitbahay ko yun ah. Bakit ang ganda ng bahay niya? Mahirap naman yun. Siguro mas maganda yung sa akin at ang dami kong natulungan, ang dami kong sobre pinadala sa simbahan, lagi akong sponsor doon, ninong ako sa kasalan dyan, lahat-lahat. Mas maganda yung sa akin. Ngunit habang nagbibiyahe sila, napapansin niya na hindi na white plains yung dinadaanan nila. Kung hindi mga barong-barong na. So nagtanong, hindi na siya makatiis. Saan ba tayo pupunta? Bakit ganito ang lugar na ito yung tungo natin, nataat natin? Tinuro ngayon ni Arkanghel yung, yan po, nasa corner lot na yun. Yung bahay na yun, natagpit-tagpit ng karton at plywood. Eh bakit ganyan yan? Sa dami ko natulungan sa lupa, ako'y gobernador. Bakit yung kapitbahay ko, napakaganda ng mansion? Sagot ng anghel, kasi po, pag-araw ng linggo, maglakad siya patungo simbahan, nagpapadala siya dito ng yero, mga hollow blocks, pintura, lahat ng kailangan, mga bakal sa kanyang pagtatayuan ng kanyang mansion, nagpadala po siya. Kayo po, wala naman po kayong pinadala dito eh. Wala pong hardware dito sa langit. So yan lang po ang nakayanan namin para sa inyo. That is kayamanan o valuable possession. Lucas 18 to 23. Lucas chapter 18 verse 18 to 23. Sinasabi dito, isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus,
mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamit ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang ibang mabuti kung hindi ang Diyos. Kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina. At sumagot siya, ang lahat pong yan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong lahat ng ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang napagbilan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka. Ang salita ng Diyos. Doon pa sa kwento na ating binahagi kanina, ito po ang naaangkop ng mga verse sa Biblia tungkol sa kayamanan. Sa tingin ninyo, ang nagtanong na ito na lalaki, ito'y bata pa na mayaman. Ito po ay abogado. Abogado siya, kaya malakas ang loob. Tinanong niya si Jesus, ano ba ang dapat kong gawin upang makamit ko ang buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus na igalang mo yung Diyos, igalang mo yung ama at ina. Tinupad ko niyan noong pabata pa man ako. Dahil matalino dahil abogado. Ngunit nung tanongin ni Jesus, sabi niya, may isa ka pang kulang. Ipagbili mo yung ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha at bumalik ka sa akin. Sa tingin mo, babalik kaya yon? O gawin natin simple ang bagay na ito. Ngayon, sino may mga bag dito, taas ang kamay? Kung ang inyong bag mayroon laman nyo na 500,000, sa lagay mo, iiwan mo yun sa sulok? Lagi mga lukip-kip yan kasi baka mabawasan. O kaya baka makuha ng iba. Ito simpleng paraan ng tao. Minsan tayo kasi nag-aakala na dahil sa kayamanan natin, ito'y magiging daan na ng kaligtasan. Well, hindi masamang yumaman. Magbahagi ka lang at gamitin mo ang kayamanan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Huwag ka mandaraya, sinasabi kanina. Huwag ka magnanakaw. Kung yumaman ka naman ng dahil sa smuggling, o yumaman ka naman ng dahil sa drugs, maraming sinisirang buhay sa lipunan, lalo itong kabataan. O nandaraya ka sa iyong negosyo. Kung meron kang kalaban, ipapapatay mo. Sapagkat nais mo na masulo ang limpak-limpak na kikitain mo sa iyong negosyo. Tandaan na pagdating sa salapi, handang ipaglaban at pagpatayan ang mga taong umiibig sa kayamanan. Kaya't kung minsan, ang tanong ko sa inyo, ano ba ang pinagkaiba ng, di ba pag mayroon tayong ganong kayamanan, nagiging lubos ba ang kagalakan natin? Nagiging lubos ba ang kasiyahan natin? Minsan, bigyan ko kayo ng halimbawa. Mayroon kang nakitang kakilala o kaibigan na hikahos halos mamatay na sa hirap. Tinulungan mo hanggang sa maiahon. Nakita mo yung tao na iligtas, nagbago at naging mabuting tao sa lipunan.
tuwing makikita mo, ano ang iyong mararamdaman? Kasiyahan o kagalakan? Nahilo sila. Hindi nila malaman kung alin doon ang kagalakan at kasiyahan. Tulad ngayon, tatanungin mo kayo, ang iba dyan walang pamasahe, ang iba dyan baka pag-uwi, katulad ko walang isasain. Bakit nandito ka? Sapagkat ipupulpil yung kagalakan na walang katapusan, walang kapalit, sapagkat ang galakan, ito ng kagalakan ay nagmumula sa Espiritu upang tatanggapin mo at kontento ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Pero ang iba na nagkamad ng kayamanan, ang kasiyahan walang katapusan. Gusto pa magdagdag na magdagdag, pati sa iba gusto pa ang kiling mapunta pa sa kanya. Siyang-siya siya doon. Alin ang gusto niyo doon? Wala ka naman pera. Di ba pag meron kang nailigtas na tao, lalo itong magliligtas tayo ng buhay nang dahil sa bariyang hinukot mo sa iyong bulsa at nakita mo tumaba, pumugi, gumanda at naging lingkod pa sa Diyos, hindi ba ang kagalakan may walang katapusan? Pero ang kasiyahan, punong-puno ka na nga ng valuable position. Abay, may diabetes naman, may cancer pa. Hanggang sa naubos na yun sa pagpapagamot kung saan nakarating. May hangganan ang kagalakan sa Diyos na ipinagkaloob niya sa atin ang maunawaan, ang magkontento tayo kung ano man ang pagkalinga ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng gospel kanina, kumain kayo ng pagkain na nagbibigay buhay at nagbibigay ng inspirasyon sa ating kapwa. Paano ngayon kung hindi ka nagtiwala? Paano ngayon, ano na ngayon ang gagawin mo? Mateo 5:22. Sabi niya dito, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuo sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sinumang may sabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ang salita ng Diyos. Mayroong taong mayayaman, ito, naranasan ko rin ito, ang bibig, ang lumalabas sa bibig, hindi makakain ng asong gutom. Pero ang sasakyan sa bahay, 14. Ilan ang Land Cruiser? 3. Ilan ang Mercedes-Benz? 2. Ilan yung magagarang mga bahay sa Amerika, sa Baguio, kung saan pang resort dito sa Pilipinas. Pero ang pagkain namin tanghalian, 10 piso. Sa palagay mo, magkano ang noodles ngayon? 10 piso nga lang, wala pang ulam yun. So dito ko nakikita na ang kayamanan ng tao hindi talaga tumitigil sa paghahangad ng mas mahigit pa riyan dahil dito. Kami na nagtatrabaho, ginugutom ka, tinipipik. 10 piso ka na mabibili naman. Ang banana Q ngayon, magkano? Banana Q na lang para hindi nalatang wala kang ulam. Ito, dinanas ko ito. Pero hindi na, tingnan niya kung mukha ba akong gutom. Dahil ang Diyos ang nagpupuno.